Hi Aquarius! Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Magtikabay Tarot Reading Love Reading for March 2024. Please be reminded that this is channel reading po. So maaari kayong makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link nasa description box po ito. Message lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Okay, Aquarius, isipin nyo po yung person nyo ha, kahit crush nyo po iyan. Okay? Kasi kunin ko yung energy niya mamaya. Spirits guys, ano po ang ganap sa buwan na ito ngayong March 2024 para po sa love life ni Aquarius? Wow, someone likes you. Someone likes you. Your romance is blooming. Some of you na nasa flirting stage na po, na gustong makipag-date na sa inyo. May bago kayong manliligaw. Pwede din party nyo to na gusto makipag-date sa inyo. Tinamaan talaga. Cupid's arrow. Love is coming para sa mga single dito. And sa mga may relasyon, have faith sa inyong relasyon. May nakita ko dito ang surprise invitation kasi may, 'di ba, may sabi dito na may gusto niya makipag-date. Whether you are single or in relationship, may ganap talaga na date dito. Pero some of you nagkaroon ng hesitation. Bakit? Bakit nagkaroon ng hesitation, Aquarius? Ano pa po ang ganap ngayong buwan na ito, March 2024, para po kay Aquarius? Okay. Kailangan nyo pa ng oras para mag-isip kung tatanggapin mo itong taong ito. Kung ituloy nyo yung date nyo. Kung ituloy nyo yung date nyo, kailangan pa ng oras. Bakit naman? Actually, may pagbabago sa inyong buhay regarding sa love life. Pwedeng sa self-love din ito. Kasi naalala nyo yung past nyo na kailangan nyo pang ma-heal. Gusto nyong magkaroon ng progress sa inyong healing. Maybe sa mga mag-asawa dito, sa mga may relasyon, nasaktan kayo before, nasaktan kayo nung nakaraang araw, tapos, ayun, naghanap ng paraan ang partner nyo na mag-date kayo. And some of you nag-hesitate. Kasi nagtatampo kayo. Ano pa po ang ganap ngayong March 2024 para po kay Aquarius? Wow! Someone expresses love, oh. Ang sweet ng inyong partner ngayon, yung manliligaw nyo rin. Nakatanggap kayo ng call, nag-express siya na miss ka niya, nagusto ka niya, a message of love. Isip-isip ka niya parate. Gusto niyang ipaalam sa inyo yung nararamdaman niya. Aquarius, ngayong March 2024. Gusto lang bagong simula dito yung partner niyo. Nagtampo kayo dito eh. Tapos yung sa mga single dyan, gusto niyang, kung tatanggapin nyo itong maliligaw na ito, magkakaroon ng bagong simula. Pero gusto niyo magkaroon ng healing. Gusto niyo pang nagkaroon ng hesitation. Kasi tama nga naman kung hindi pa kayo naka-get over sa past nyo.
Then, unfair kasi, 'di ba, sa bagong energy, bagong tao. So, tama nga naman. So, pag-isipan niyo po ng mabuti. Okay. Ano po ang energy ni Aquarius ngayong March 2024 para po sa love life nila? Energy po, Aquarius. Clarification po sa card na ito. Challenges. Challenges sa buhay pag-ibig ni Aquarius. Ngayong March 2024. Clarification po sa card na ito. Okay. Kamusta ang feelings mo sa person mo ngayon, Aquarius? Ngayong buwan na ito. Kamusta ang feelings mo sa kanya? Clarification po sa card na ito. Okay, isipin niyo yung person niyo ngayon ha. Kunin ko yung energy niya. Aquarius person's energy ngayong March 2024. Clarification po sa card na ito. Arrange lang natin. Ayos ang natin ha. Okay. By the way, Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung March 2024 monthly Kapay Tarot reading nyo po. Nakaseparate po yun para po kay Aquarius. Okay, ngayong March 2024 para po sa love life nyo, self-love, partnership, and romance. Okay, may nakita ko dito. Your energy is nagkaroon ng hard work and productivity dito. Para sa mga may relasyon, okay. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, okay. Para sa mga may relasyon, gusto nyo na magtayo ng sariling pamilya. Nakikita ko dito. Sa mga buhay mag-asawa, gusto nyo nang magbukod. Gusto nyo mag-level up sa inyong relasyon. Sa mga single dito, naging hard worker po kayo. Dahil gusto nyo na magkaroon ng security sa inyong future. Nagkaroon ng sense of stability. Nagkaroon ng hard work dito eh. Paghahanda. Kaya pala, yung mga yung maliligaw nyo, nagkaroon ka ng hesitation kasi, ayun, focus ka sa inyong career and money, Aquarius. Kaya ka nagkaroon ka ng hesitation or nag-ask ka ng time para mag-isip po. Ayun. Actually, yung sabi dito sa energy nyo, hesitation din ito eh. Gusto nyo yung tanggapin na ayaw yung tanggapin. Ganun. Nagkaroon talaga ng hesitation. Nasa inyong isipan ngayon sa mga single dyan, nasa isipan nyo na sayang naman, 'di ba? Pero meron akong trabaho eh, ganun. Sa mga single dyan. Sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon dyan. Ayun. Actually, nagkaroon kayo ng hesitation kasi nagkaroon kayo ng tampuhan. This is the clarification, nagkaroon talaga kayo ng tampuhan nung nakaraang araw. Kaya pala na dobleng sipag nito ng partner nyo. Para kasi may alok dito eh, na mag-date kayo, na, ayun, sinasabi niya dito na
Iniisip pa rin kita, iniisip kita kahit sobrang busy ko sa trabaho, isip-isip kita, gano'n. May concern kayo sa kanya sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. May concern kayo sa kanya, matigas ang ulo, obsessive. Nawalan kayo ng gana. Nagtampo kayo, I'm sure, nagtampo kayo, Aquarius. Okay, sa challenges, tingnan natin yung challenges nyo. Okay? Nasaktan ka? Sa mga single dyan, nasaktan kayo sa past nyo, kaya kailangan nyo mag-need ng time and at the same time, busy kayo sa inyong trabaho. May bitbit kayong pakiramdam dito, mabigat na pakiramdam. Pero you are healing. Nagkaroon ng healing dito ba? Oo. Clarification of these two cards. Nagkaroon ng, you're embarking on a healing journey. Kaya nagdalawang isip kayo to entertain this new person, this new energy. Sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon dyan, nagkaroon kayo ng hesitation, okay. Pero you are moving forward. You are moving forward. You are eager to move forward na magkaroon ng healing. Pero actually, no, Aquarius, kailangan sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon dyan, kailangan yung dito, kailangan yung magkaroon ng conversation, honest conversation po. Kasi sama ng loob to So, kailangan nyo i-address nyo yung hurt feelings nyo, pag-usapan nyo, para magkaroon ng adjustment po. Kasi team up to Dalawa kayo mag-teamwork dyan. Hindi pwede kayo lang, tapos kimkimin nyo lang yung hinanakit nyo. No, that is not right. Kailangan nyo magkaroon ng, i-address nyo yung hurt feelings nyo para magkaroon ng solusyon. Okay? Tapos, yes, it's not time na kailangan ko huminto kasi maingay yung aso So, pasensya na po ha. So, saan na tayo? Okay. Nagkaroon ng healing process dito sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Nagkaroon ng healing process. You're embarking on a healing journey. Nag-move forward po kayo. Oh. Some of you po talaga gustong magbukod na or mag-live-in or magbuo ng pamilya. Ito yung energy na kukuha ko sa inyo. Ito yung challenges. Baka isa to sa dahilan na nagtampo kayo sa inyong partner. Baka may usapan kayo na hindi niya natupad. Mataas yung expectation niyo sa kanya pero hindi niya nabigay. Maaring. Okay, tingnan pa natin. May concern din kayo may nakita rin akong concern dito regarding sa kaperahan. Parang isa sa inyo nagkaroon ng overspending. Okay? So, kailangan ng pagbalansa dito. Pwede din may concern kayo kasi walang time ang inyong partner. Kailangan yung pag-uusap dito. Kailangan yung mag-usap. Tapos, sa mga single dyan, puro trabaho, anong tawag dito, panahon sa pag-ibig. Some of you. Pero actually, yung pumipigil sa inyo, hindi trabaho Ang pumipigil sa inyo is, yung nangyari noon. You're not ready pa. If you're not ready, sa mga single dyan, if you're not ready, wag niyong pilitin yung sarili niyo. Okay? Wag niyong pilitin yung sarili niyo.
Pero itong nakagusto sa inyo is very makulit. Makulit siya. Gusto niya talagang, gusto niya, itong taong ito, gusto niyang magkaroon ng, progress or gusto niya makuha ang gusto niya. Ganun. So, mag-ingat po kasi mag-reflect to sa attitude niya eh. 'Di ba? Alam niyang may trabaho ka pero nangungulit siya. Pag-isipan niyo po ng mabuti. Okay, maraming concern dito, no? Walang time, overspending sa trabaho or sa kaperahan, yung plano nyo na magbukod, magsarili, magkaroon ng bahay. Sa mga single dyan, yung concern nyo is, you need time. Nagkaroon kayo ng hesitation kasi busy kayo sa trabaho. Actually, yung pumipigil sa mga single dyan, nangyari talaga. Yung nangyari. Hindi ko kayo masisisi niyan. Kasi nasa healing process pa kayo. Kailangan kasi, kung nasaktan tayo before, kailangan tayo maging mas wiser tayo ngayon, di ba? So, hindi ko kayo masisisi talaga. Kamusta ang feelings nyo? Kamusta ang feelings nyo, Aquarius? Oh, bakit ganito? Kailangan kong sabihin to. Sa mga single dyan, yung past love nyo is nagkaroon ng toxic relationship. Nagkaroon ng unhealthy connection. Maari ngang naging lust over love or naging controlling partner. Pasensya na po sa ingay ha. Hindi ko makakontrol yung aso namin. Again, maaring naging lust over love or nagkaroon ka ng controlling partner kaya naging toxic. Same din sa mga may relasyon dito. You felt toxic na na naging controlling partner siya. Tapos may nakita ako ditong sobra sa trabaho. Sobra sa trabaho, sobrang tutok sa kaperahan. Walang pahinga. Walang time sa inyong relasyon. Actually, parang nagtitiis ka. You felt, kasi feeling mo to you felt, nagtitiis ka talaga. Kasi ang tingin mo sa inyong relasyon niya is toxic na. Kasi very controlling partner ito. Gusto niya masunod ang gusto niya. Ganon. Whether sa single ito or sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa. Okay? Nakikita ko naman ng obsession dito. 2 card na po nagsabi na nagkaroon ng obsession. Whether buhos ang time sa trabaho, sa ibang bagay, kaysa bigyan ng oras ang inyong relasyon, you felt nakatali ka sa kanya. Parang nagkaroon kayo ng powerlessness. Oo. Kasi sa pagkakaroon ng obsessive, controlling, okay. And sa yung clarification, disbalance to disbalance yung feelings nyo. Walang pagkakaisa. Ganun. Ayaw niyang makinig, ayaw mo rin makinig. Pwede din. Puro delay yung pag-uusap nyo.
na sobrang disappointed ka. Actually, mahal mo tong taong to, pero naguguluhan ka na kung tama ba o mali. Pero kung ma-overcome nyo ito, magkakaroon talaga ng magiging okay kayo kung makipag-cooperate yung partner nyo. Kamusta yung feelings or energy? Ano yung energy anong tawag nito? Ni partner. Ng person nyo. Anong energy niya? Oh, nagkaroon po siya ng insecurity. Bakit may nagmanipula dito? May concern siya sa manipulation. Wala siyang tiwala sa kanyang sarili. Wala siyang tiwala sa inyong relasyon. Naguguluhan din siya. Naguguluhan din siya. Ano to it's yung natamaan yung weakness niya dahil sa mga pangyayari. Actually, mas magulo yung isipan niya ngayon kaysa inyo. Kasi sa inyo, yung energy niyo is, you are healing on, meron ka ng healing process. Nagkaroon ng moving on. Alam nyo, na-identify nyo kung ano yung dahilan kung bakit ka nagkaroon ng sama ng loob sa inyong partner. Lumabas rin. Ang sabi ng manliligaw nyo sa mga single dyan, hindi pa to handa. Kasi, nasa healing process pa siya or hindi siya maka-move on sa past love nyo. Yun yung sabi ng taong makulit sa inyo. Yung maliligaw. Yun sa mga marelasyonan sa buhay pag-ibig. Ay, bakit kayo, isa sa inyo, hindi maka-move on? Hindi po siya maka-move on. Bakit naman? Naubusan po siya ng pag-asa kahit anong ligaw niya. Kasi raw, may nasabi po daw kayong hindi maganda sa kanya na nagdulot sa kanya ng trauma. Kailangan talaga ng honest conversation po dito, Aquarius. Yung person nyo, mas magulo yung pag-iisip niya ngayon. Nalilito siya. Actually, nagkaroon ng weakness hopelessness. Kahit anong gawin niya, ganun pa rin. He felt suffer. Kahit anong gawin niya dito sa paliligaw niya sa inyo ulit. Kailangan ng pag-uusap dito, Aquarius. Hindi niya alam kung paano kasuyuin. Pero you are ready. You are ready na magkaroon kayo ng pag-uusap. Pero nakikita ko yung ego dito ego clashing. Yung pride nyo. Baka naman, Aquarius na, baka naman na kailangan ng honest conversation dito. Take a move. Take an action para maayos na. Ang hirap po sa araw-araw na may bitbit kayo ng sama ng loob. Kailangan bitawan nyo yan. Oo. Kasi ang ganda naman dito, healing process, na kailangan na magkaroon ng faith sa inyong relasyon. Sa mga may relasyon dito sa buhay mag-asawa, kailangan nyo, kung hindi kasi kayo sanay mag-approach, then kailangan nyo ng action dito. I-approach nyo lang po. Actually, magaling kayo sa komunikasyon, Aquarius, kasi belong kayo sa air signs. So, improve your communications. Then, yung sabi ko sa inyo parate na honest conversation, set a schedule
honest conversation. Tapos, yung intro nyo is para magkaayos kayo. Tapos, ano, ano tawag ninyo? I-address nyo yung hurt feelings nyo. Same din sa kanya, pakinggan mo siya. Tapos, walang tama at mali dito ha. Dapat walang tama at mali. Kailangan yung, kung may mali ako yung nakita, kailangan yung magbuo ng solusyon dyan para magkaayos. Okay? Sayang naman, sayang po. Actually, ang ganda ng simula ng inyong romance, ng inyong buhay pag-ibig. Tapos, nagkaroon lang ng ego clashing. Yung pagkaan kayo. Pwede naman, nasabihan nyo na, kung gagawin mo ulit ito, anong gagawin ko? In-address ko na sa inyo. Mag-adjust din ako, mag-adjust din ikaw. Mag-adjust ka rin, mag-adjust din ako para magkaroon ng harmony sa ating relasyon. Sabihan nyo. Kung ulitin mo to, anong gagawin ko? Kung hindi siya makasagot, alam nyo na yan. Kung mabilis siyang sumagot, parang guilty pa yan. Masisense nyo yan eh. So, connect to your intuition. Okay? Sayang naman po, Aquarius. Kailangan ng conversation dito. Honest conversation. Isik nyo yung dapat magkaayos kayo. Okay? Sayang naman, malambing siya dito. At yung pagiging pagiging controlling niya, i-address nyo yan. Yung pagiging controlling, pagiging obsessive niya, i-address nyo yan para alam niya. Pero kung hindi niya tanggap, nako, may problema talaga dyan. Pero kung mahal ka talaga ng tao, babaguhin talaga niya yan. Yung ugali niya, marami ako na witness niyan. Binago niya talaga yung attitude niya. Kasi mahal ka niya. Kung mag-effort talaga tong taong ito, yung partner mo, para baguhin to, yung toxic traits niya, mahal na mahal ka niya niyan. Kasi love is, supposed to give you peace of mind. Diba? Na hindi ka masaktan. Gagawin niya lahat na hindi ka masaktan. Na magkaroon kayo ng healing. Na ma-comfort po kayo. That is your reading, Aquarius. Ngayong March 2024, para po sa love reading niyo po. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.